or pansit molo? Wala namang pansit. Wala namang. Inano kasi yung bilis. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay magluluto tayo ng pansit molo or molo soup. So, yung mga ingredients ay of course, kailangan may asin, may patis. So, ang una ay meron tayong strips ng carrots pang dagdag texture. Tapos meron tayong ginadgad na carrots, maliliit. Ito yung ihahalo natin sa karne. Meron tayo ritong chopped onions. Meron tayong chicken cube. Meron tayong sliced onion. At itong green onions, pang garnish natin ito mamaya. Lalagyan natin siya ng Chinese cabbage. At yung importante ay itong wrapper niya, molo wrapper. Ang version namin ay lalagyan namin ito ng chorizo de Bilbao. Mas maganda ito kasi mas matapang yung lasa nito. Yung maliliit. Sa palengke mura lang to. Meron tayong half kilo na na chicken. Siya nga pala, chicken yung gagamitin natin Kasi ang popular di ba? Yung giniling na baboy. So ngayon, chicken ang gagamitin natin. Ito kailangan natin ng bawang. Isang ulo ng bawang. Kailangan din tayo ng isang itlog para mayroon tayong binder. Ito na yung sa chorizo, ito kasi ihahalo natin ito sa giniling na manok. Umpisahan natin sa kalahating kilong manok na giniling. Lagyan natin ng itlog. Isang itlog para binder. Ngayon, yung chorizo natin kanina na 3 stick, ihalo. Maglagay din tayo ng, di ba kanina isang head ng bawang. So yung kalahati, yun ang ilalagay natin. Tapos sibuyas na maliliit na gayat. Chop. Isang sibuyas lang to isa. Medium size. Then 2 kutsarang ginadgad na carrots. 2 tablespoon. Then lagyan natin ng asin. Siguro mga lang. Depende na sa inyo. Siguro mga lang to, mga 1 teaspoon. Lagyan natin ng konting paminta. Tapos halo-haloin na. Kailangan nito bago natin ilagay sa
sa wrapper, ipaparelax muna natin to. Kasi ito magtutubig to eh. So mamaya ang kukunin natin yung portion na walang gaanong tubig. Okay, relax na natin muna ha. Tapos mamaya magbabalot tayo. Talaga, magsimula na tayo magbalot. Ito lang yung medyo ano rito eh. Yung preparation lang ang medyo matrabaho. So, bago natin lagyan ng filling, basahin muna natin ng tubig. Yan. Tapos, mga isang kutsarita lang, level na kutsarita, yan o, konti lang kasi baka matanggal eh, lumabas. So, yan lang. Madali lang to eh. Yan. Idiin bawat side para dumikit. Kanya kahit anong pagrarap nito, pwede naman. Kasi tingnan mo, ang ganda-ganda ng pagrarap mo, pagka kumulo na yan, magkakagulo-gulo na yan. So, pagsalubungin po natin to. Similar to sa parang style niya tortellini. Ayan. So, isa pa. Step by step. Basain ang side. Bawat side, basain. Then, kumuha ng filling. Then, punasan ng kamay. Kasi baka magkalat eh. Then, takpan. Ngayon, yung bawat dulo, pagkabitin. Tapos, i-press. Yan. Okay. Tara, simulan na tayo. Lagyan ng mantika. Sibuyas. Lagyan na po natin yung sibuyas na isang medium size slice. Lagyan na natin yung bawang. Yan, medyo nag-brown na siya. So, lagyan natin na tubig. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. So, limang cups. Lagyan natin ng chicken cube. Yung iba kasi nagpapakulo sila ng isa atin madalian to eh.
papakulo sila ng buto-buto, manok o buto ng baka. Ayan, hayaan muna natin yan na ano, pakuluin muna natin. Okay. Nakulo na. O, lagyan na natin yung carrots. Itong carrots pampadagdag texture lang naman. Para may contrast. Lagyan natin ng patis. O, yung patis, optional lang to ha. Nasa inyo kung gusto yung patis o asin. Tikman natin ulit. Ayos. So, dapat yung apoy habang nilalaga natin to, dapat yung apoy medium lang. Kasi pag kumukulo, masisira yung ano natin, molo. Mamaya, pag lumutang na yan, ibig sabihin noon, luto na siya. Pero, isi-simmer pa natin ng konti para totally maluto talaga yung ano. Pagkalagay, medyo galaw-galawin nyo lang siya para hindi ho magdikit-dikit. Dahan-dahan. Yan. So, hintayin na lang natin na medyo lumutang-lutang na sila. Yan. Lumutang na sila. Ngayon, kapag ganyang lumutang na sila, ilagay na natin yung ating Chinese cabbage, shredded. Masarap talaga, maraming gulay eh. Tapos palutuin pa natin ng konti para maluto ng konti ang gulay. O ito, mukhang ready na ito. Maglalagay tayo ng green onions. Yan. Luto na po ang ating molo soup. So, ang final touch na gagawin natin ay lalagyan natin siya ng sesame oil. Para sa aroma. Yan. Yan na po ang ating molo soup or pansit molo. Wala namang pansit.
kasi yung din sa... Oh, for added texture at saka aroma, lagyan natin ng fried garlic. And then, final touch ulit, lagyan natin ng para naman maganda sa mata.